Isang araw bago ang undas, alamin natin ang kasalukuyang lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway o SLEX, kung saan inaasahang tataas ng 7 hanggang 10% ang dami ng mga sasakyang daraan sa expressway para sa undas. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Maagang nagpa-full tank at nagpahangin ng gulong si Aaron. Mula San Pedro, Laguna, papunta siyang Batangas upang samantalahin ang bakasyon sa trabaho ngayong undas. Siniguro niyang nasa maayos kondisyon ang kanyang motorsiklo at sarili, lalo't inaasahan ang posibilidad ng mabigat na trapiko. Alam naman natin yung traffic sa Philippines is normal, so keep our cool lang. As riders, we just enjoy the ride. No, hindi naman kailangan masyadong mabilis, yung tama lang. So enjoy lang namin. Posibleng tumaas ang 7 hanggang 10% ang dami ng sasakyan sa South Luzon Expressway SLEX ngayong undas. Batay sa kanilang datos, umaabot sa halos 1 milyong sasakyan ang kanilang daily average. Naglagay na tayo ng mga ambulant tellers na equip sila ng handheld devices na tutulong para mapabilis yung mga transaksyon natin. Kung talagang hindi kakayanin at open naman po kami na pwede kami mag-free flow para lang maibsan po yung traffic. Kabilang sa mga lugar na binabantayan ay ang Bikutan at Sugat exits sa ilalim ng Skyway, Calamba at Carmona exits sa SLEX, at Santo Tomas at Lipa exits sa Star Tollway. Nag-deploy din sila ng karagdagang response teams na may ambulansya, tow trucks at fire trucks sa SLEX, Skyway System, Star, NAIA Expressway at T-Plex. Bahagi ito ng suporta sa Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025 ng Department of Transportation. Suspendidong lahat ng roadworks hanggang November 4 para mapaluwag ang mga lane. Patuloy din ang pagpapatupad ng One RFID Interoperability Program. Pinapayuhan ng mga driver na i-check ang kondisyon ng sasakyan, siguruhing may sapat na load ang RFID account at sumunod sa batas trapiko. Samantala, naglagay ang Department of Health ng emergency tent sa kilometer 29 sa isang gasoline station sa San Pedro, Laguna. May kompletong first aid kits para sa mga emergency tulad ng high blood pressure, sugat at iba pang medical concerns. Nakadeploy din ang 2 medical team na binubuo ng 2 doktor, 2 nurse at aide, kasamang 2 ambulansya para sa agarang pagresponde. Lahat ng emergency conditions, they're ready to respond. Mataas ang blood pressure, yung mga nahihilo at nawawalan ng malay. May paglilinaw naman ng DOH sa pagsusuot ng face mask. Walang strict implementation of face mask. There is no need because there is no epidemic, there is no outbreak. It is the season. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.